Mga kada, anong mga pag-usapan, kalokohan at kwentong marinig nyo dito sa podcast na to ay base lamang sa aming karanasan at ilang kalat na impormasyon. Kami ay nagbabahagi lamang ng aming saloobin at opinyon. At ano man ang mga binitawang kataga at salita na rumaragasa ng aming mga panauhin na hindi sumasalbin sa palabas at mga host. Para lang ito sa masayang kwentuhan. Walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika, maupo muna. Tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast. Dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar. Chris Delano. At nandito kami sa napakagandang lugar, o bansa ba to, ewan ko, ng Congo. No? Congo. May katabi akong Oy. Doy. Oy. Hindi, nandito kami sa napakaangas na coffee shop ulit ng Walsi Coffee. Walsi Coffee. El Paborito. Dahil may branch sila dito sa Congo. Alright? Okay. Congo, mga parang African ba Ewan itsura? ko sa'yo. Congo River. Sa akin, mo. Ang sungit. Ano yan? Meron dyan. Ewan ko sa'yo. Mula ngayon, tablado ka sa akin. Ikaw, ang nakita ko sa'yo, sobrang bait mo. Bakit ngayon, biglang ganyan sinasabi mo? Hindi. Mali yun. Mga tol, medyo may diskusyon kasi kami kanina bago kami mag-shoot. Teka lang. Bigyan muna natin sila ng warning. Kung ikaw, Kada, isang ang lalaki at kasama mo ang girlfriend o asawa mo habang nanonood nito, Rate my bar na lang panoorin mo. mag-ingat muna kayo. Siguraduhin yung papakinggan nyo tong episode na to ng may understanding sa isa't isa at wag dali ng argumento sa sarili nyong personal relationship. Alalahanin Ayun niyo muna lang. yung mga pangako niyo sa isa't isa. Pero kung sensitive yung asawa mo, takpan nyo muna yung tenga nila. Yeah. Pasyal-pasyal ka muna. Hindi kasi, bigyan ko kayong context. Nagdidiskusyon kami kanina habang nagpapahinga. Teka, tanungin mo muna siya kung okay lang bang ano. Okay na okay. Wala akong pakialam kahit hindi okay sa kanya. Kahit magsuntukan pa tayo dito, besh. Ramdam. Kasi habang inooperahan si Chris Delano nung nakaraan, kinangina si Maricar, tamang basa ng thread namin ni Delano. Siyempre, may mga Thread messenger. messenger. So, ang nag-boil down yung usapan sa, okay, wala namang kasing tinatago. Okay. Pero tayo na, para sa akin parang feeling ko, hindi siya ethical. Kayo ba? Ano? Huwag ka mag-play safe. Daw mag-play safe. Ito. Kasi Ilan yung dalawa? wala, no matter what, pag-uwi, may malaki chance sa away na. Yeah. Sorry, hindi ako nakikipag-away. Kanina nga, hindi mo siya pinapansin na eh. Oo. Kilala ka namin, baka pukpukin kita ng mic. Tangi Pero na. for the sake of the conversation, dahil kami dito sa Kada Kwento Podcast, anything Wala goes. na, open na yung buhay namin Wala dito. na eh, open na eh. So, hindi naman sa big deal sa akin. Hindi naman talaga. Kasi, yung binasa naman niya before naging kami. Mhm. Ako naman, Hindi. Ako, ang sa akin kasi, wala naman akong pakialam sa relasyon yung dalawa, no? Just for the context. Pero it's just that, feeling ko, ang awkward eh. Kasi marami tayong pinag-uusapan. tsaka boys talk eh. Boys talk. Marami tayong pinag-uusapan. Tsaka feeling ko, hindi naman sa pagpa-practice o pagre-request mo ng right to privacy. Ang sinasabi ko lang, parang unethical lang siya for me. Pero yun ay ako lang. Opinion ko lang yun. Hindi naman sinasabing dahil marami tayong tinatago o what. Hindi. Kaso may mga pinag-uusapan tayong Boys talk lang. Minsan mema lang. Back to you guys. Sige. Mas lakihan natin yung context. So, inooperahan ako ng time na yan. Okay. Ayun yung, anong episode ba yun? Yung kayo-kayo Hindi ko lang. na alam, hindi ko Basta, na alam. basta kalimutan ko na yun eh. Inooperahan na ako. So, nakiusap ako. Ang hirap pa. Nakiusap ako. Sabi ko kay Maricar, kunin niyo yung laptop sa Bulacan kasi nandun yung laptop. Kailangan natin mag-upload. 'Di ba? So,
Dala natin yung laptop. Ano yung kinuha mo dun sa ano? Wala akong Bulacan? kinuha. Dala mo yung laptop, nag-edit ka pa. Ang dami mong nakakalimutan. Gusto mo ako na Sige, magkwento? Sige, ikaw na mag-kwento. Okay, ito yung time na inoperahan siya. Siyempre maayos yung kwento. Pakinggan mo. Listen. Ako sound effects lang muna. Siyempre, inoperahan siya. Dinala na siya sa operating room. Ngayon, nung time na yon, hawak ko yung phone niya. Siyempre, wala siya ibang kasama. Ako Hawak lang eh. mo ang phone, binasa mo lahat. Okay. Okay. Bigyan niyo muna ako ng time. Okay, magsalita. Phone, laptop. Laptop. Hindi laptop. Hindi ako sa laptop tangalkal. Oo, dinangalkal nga. Okay. Yun yung term nyo eh. So, nung time na yon, nung hawak ko yung phone, habang naghahanap ako ng signal para makapag-upload ng podcast nung araw na yon, na-curious ako nung sinabi nyo sa akin na pinagkamalan nyo akong bading. Okay. Ngayon, kasi Huwag na ikwento lahat. Hindi, Ay, ito nga naman. Ang context lang naman is yung Eto nga. pangangalkal Kasi ng nga. sa Hoy, conversation. Ba't kailangan mong... Punta kayo ko ka. Okay. Tatawa Ang ako eh. sinasabi ko, context yun yung context, pero yung ilalim ng context na yun kung bakit ko ginawa yun. Okay? Nung nandun tayo sa may salute, nung una-una pinagkamalan niyo ako ng bading, hindi ko alam kung sino ba yung nagtanong na bading ako, kung si Tiny o ikaw. Doon ako na-curious. Putang ina. Dito na po nagtatapos ang Kada Kwento Podcast. Nakikinig sila. So, dun lang naman ako na-curious. So, nang time na yon habang inooperahan siya, tiningnan ko yung usapan nyo. Sinearch ko lang, Maricar. Oh, yun lang. Pag-search ko lang, kasi gusto ko lang malaman kung sino ba talagang nagsabi ng bading ako, kung si Tiny ba o ikaw. Kung sino ba nagtanong kung bading ako. Yun lang naman. Tapos, nung medyo... actually, hindi ko nga nakita yung yung bading eh. Kasi, ang una ko lang nakita, nung unang beses lang na sinabi mo kay Tiny na nakausap mo na ako eh. Tapos yung sa dive something. Yun lang. Tapos, umakyat lang ako ng konti kasi natutuwa-tuwa ako eh. Meron akong mga part doon. Di mo na kailangan ikwento yung lahat Hindi. ng nabasa mo. Kasi, Hindi hinubaran mo rin kami sa lahat ng nanonood. Tapos lang ako. Nababatif na nga kami sa'yo kasi alam mo na eh, tapos papaalam mo pa sa Hindi. lahat. Yung context lang is yung kung bakit binuksan yung messenger. Yun nga, kasi ng- na-curious nga ako. Yun nga sinasabi Pero ko. huwag mo na sabihin yung laman. Hindi. Hubaran pa tayo. Dito ako naiinis eh. Pagka ganito, wala akong hinuhubaran sa inyo. Tangina next episode, tanggalin na to. Ang sinasabi ko lang, meron akong mga nabasa. Yun yung kung ano yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Pero wala nang ibig sabihin sa akin yun. Kasi yung iba doon, may part doon na naglalandian na. Pero wala naman na sa akin. Bakit sinabi ko bang sa'yo may sama ako ng loob that time? Wala naman. Nung afternoon, okay naman ako. At saka, nung ginawa ko na nagbasa ako ng phone na yun, nung araw na yun, hindi ibig sabihin nun, gagawin ko siya rek na hobby. Hindi ko gagawin yon. Ako? Ngayon, Sabi mo kanina. Okay. Sabi mo kanina? Addiction yan. Oo. Hindi dyan matatapos yan. Gagawin niya na ng gagawin yan. Kanina, hoy, Rek, wala. Promise, wala akong hurt feeling sa kanina. Naiinis lang ako kasi pino-point out niya. Paulit-ulit niya, dito sa lugar na to, imposible hindi ka umakyat yan. Hindi nga eh. Bakit ako, gets mo? Ang sinabi ko lang, kaya lang ako nagbasa nun kasi na-curious ako. Ngayon, kung ano man yung mga gagawin mo sa mga susunod, wala naman akong pakialam. Sinabi ko naman sa'yo, goods lang ako doon. Hindi ko big deal yun after ng mga sumunod na araw at never akong nag-big deal ng mga bagay-bagay na ganun. Pero- Nabasa ka pa nga ng mga nasaktan ka, sabi mo. Nasaktan. Pero the question is, labas na yung kung ano man yung nabasa mo. Yun Yun na na yun. sa topic lang. Sa'yo na yun kasi hindi naman dapat talaga umabot sa'yo yun in the first place. Sa amin dalawa lang yun. Tama rin Oo. Tama rin, Besh eh. Pero ang pinakang question kasi, hindi mo na kailangan sabihin kung ano pa yung mga nabasa wala mo. akong sinabi. Sinabi mo na nga eh. Wala akong sinabi dito. Ang sinabi ko lang kanina, yun lang. Yung una. Para alam nyo. Paulit-ulit kasi ako kanina, ayaw nyo akong pakinggan Oh, eh. pero pinakang question in the first place, bakit kailangan tignan yung usapan ng dalawang tao na lalo na boys talk? Okay, ulitin ko. Na-curious nga ako sino nagsabi ng mukha, ng kumbadig ba ako. Yun lang naman. Hindi ko na inakyat ng todo. Kaya wag kayo May question mag-alala. ako. So yung sinasabi mo ba na bading na yan, kaya ka nag-open kasi may alam ka ng information na may nagsabi ng ganon?
Kasi yung sinabi ni Tiny na Okay. nung una nila ako nakilala, anong nakita, akala Pero doon lang. totoo naman yun eh. Hindi naman natin totoo i-deny yun. Tsaka sinabi naman din niya sa akin yun. Nagsabi naman Late- ako sa kanya, bago ko siya nakausap, bago ko siya nakakwentuhan. Oo. Kasi akala ko, si Tiny, magkakilala na sila. Pero hindi pa kami magkakilala. So, nung inad niya ako, tinanong ko si Tiny. Sabi ko lang, Besh, bading ba to? Kumbaga, syempre, out of kumbaga, Curiosity din. nothing against sa mga bading Curiosity rin. Kasi maraming magagandang bading. Okay. So, Okay. kumbaga, hindi naman ako homophobo kahit ano. Ano lang, maraming magagandang bading din talaga. So, kumbaga, natanong ko lang kasi baka ganun siya. Pero wala akong masamang intensyon. Hindi, pagkasabi pa nga ni Chris nun, hindi, tinatanong ko lang naman. Kasi kung bading man talaga siya, handa na ako. Oo. Parang Yun ganun. lang naman yung sa akin. Wala naman akong kahit na anong gustong basahin doon. So, hindi ako masyadong Hindi. nag-dive sa kung saan pa. Wag na tayo lumayo. Wag na nating masyadong i-elaborate. Pero yun nga, kayo ba? Pabor kayo sa ganun? Hindi dahil sa may tinatago, pero do you think may hangganan yung pagiging open sa isa't? Ikaw, direct. Ang question mo ba is hangganan in a relationship kayo kung hanggang saan yung... Siguro, eto na. Privacy? Oo. Ako na. Sige, ikaw muna. Ako, ulitin ko. Simula naman na naging kami, kahit before pa lang na naging kami, wala naman siyang tinago. Open Siyempre, naman person yung of phone niya. interest ka sa topic eh. Saglit lang. Okay. Wala naman siyang tinago. Wala naman akong ano doon. Naiintindihan ko yung mga past nung single siya kasi parehas lang naman kami. Gets? Naiintindihan Kung ganun, ko naman grabe yun. ka rin pala. Gago. Hindi, kumbaga, ang sinasabi ko lang, wala naman na sa akin. Yung importante yung sa amin ngayon. Okay. Kung meron man ako nabasa nung time na yon, nung hinahanap ko yung putangin ng kung bading ba ako o hindi, hindi big deal sa akin yun. Hindi naging big deal sa akin yun. Galit na galit Ngayon, eh, yung boy. privacy na sinasabi, hindi naman ako nangingialam ng phone niya. Kapag may kausap nga siya, hindi rin naman ako tumitingin sa kausap niya. Same, ganun din siya sa akin. Sa naniniwala kang dapat hindi. Hindi ko sinasabing dapat hindi. Hindi ko rin sinasabi na dapat oo. Feeling ko sa inyong dalawa na lang yun eh. Kasi mas pag Sa yung dalawa ng partner mo. Oo, kasi yung privacy na yung privacy na sinasabi mo, kapag once yung isang tao, babae ka man o lalaki ka man, mararamdaman mo yan kapag kapag may tinatago na eh. So hindi mo kailangan, wag mo gagalawin yung phone ko. Okay. Mararamdaman mo yung privacy na sinasabi eh. Kasi once na halimbawa, okay, ganyan, hawak mo yung phone. Tapos once may tinatago ka na, dun mo na pero yung kapag yung parang okay, lapag mo lang dyan, wala namang problemang ganun. Yun yung sinasabi ko. So hindi ko sinasabing dapat may privacy. Hindi ko rin sinasabing dapat walang privacy. Ano lang, nasa inyong dalawa lang yun. So yung kung ano man yung okay na yun. Wala naman na sa akin yun eh. Sinabi ko lang sa kanya na okay, ito yung nabasa ko. Pero hindi naging big deal naman sa akin yun after nun. Baka merong big deal sa kabilang side. Hindi, naging big deal sa kanya kasi na-awkwardan siya sa akin. Kasi nga, meron kasi... Which is awkward baka din naman talaga. Awkward naman talaga. Siguro ang point kasi, baka meron din silang private na pinag-uusapan pero hindi naman involved yung cheating. Hindi, yun nga. Yun nga, Rek. Kaya nagiging awkward. Sa kanya, naging awkward kasi nakita ko kung ano yung Pero hindi naman yung, kung alam mo yung pero kay Tiny, siguro naging awkward. Tatakot ka ba kung may nabasa ko tungkol sa'yo? Wala. Oh. Ang paki ko sa'yo. Yun. Kaya nga, wala. Kanina pa, naiinis lang ako kasi meron kayong mga pinipilit sa akin na hindi nga talaga yun yung nararamdaman ko. Oo nga, hindi siya natatakot ako o natatakot kami. Nabasa mo na eh. Oo. Ang point ko doon, parang ang unethical. Oo. Pero totoo, halos walang 2 minutes akong Okay, naniniwala kami. Naniniwala talaga kami. Naniniwala ka, di ba? Naniniwala ako Totoo na yun. lang. Wala. Tropa, ikaw, pabor ka ba doon na may privacy dapat sa mga ganyan, mga messenger, ang magkarelasyon? Hindi, pag Sa kunwari, okay lang siguro na malaman ng kapartner mo kung sino yung mga nakakausap mo. Pero it doesn't mean na kailangan mo malaman pa. Ano yung kung- pinag-uusapan? Oo. Unless babae din yung kausap mo. Mhm. Pero kung tropa mo naman na lalaki din, lalo na alam mo wala naman cheating na nangyayari. Gusto ko malaman yung opinion ni Nonong. Nong! Abot naman ng mic si Nonong. Tapa. Para gusto lang naming... Ito yung para makita siya. Eh, Pasok. pasok. Yeah.
Ayan. Ayan. Pabor ka ba doon? Si Nonong nga pala. Pabor ka ba doon na yung magkarelasyon nagbabasahan ng mga messages? Okay lang sa akin. Bumalik na doon. Mas pabor sa akin yun. Bakit? Full transparency. Okay. Alright. Para sa akin Para sa akin. Tsaka, Ewan ko sa kanila. Hindi sa atin to. As in, kunwari, ikaw, girlfriend mo, asawa mo. As in, pati kwentuhan nyo ng airmat mo, no? phone mo. lahat. Phone mo. Okay lang. Phone mo. Okay lang. Okay lang. Ganyan tsaka ano. Wala siya tinatago. Kahit pulubi makadampot niyan, mabasa niya lahat. Okay lang. Okay lang. Gets ko naman. And we respect your opinion, Nonong. Thank you. Request ka rin talaga ng mga kada na may nag-request galing sa Cool Pulse. Okay. Anyway, yun. So, yun nga. Hindi natin kakampi yun. Hindi. Hindi siya sa atin. White night. White night. Yung akin naman, wala naman ako pakialam nga dun. Yun nga lang paulit-ulit, hanggang dun lang ako, wala na akong ano. Ngayon, ang akin, ang importante, yung recent, yung ngayon, yung sa amin. Ngayon, lagi kong na mga sinasabi sa kanya, wala akong pakialam kung sino yung mga girls before me. Okay lang ako. Wala akong pakialam. Pero mag-iiba lang sa usapan yan kapag hanggang ngayon may ine-entertain ka pa din. Nagigets mo? Oo, Pero hindi kailangan naman- mo malaman na ang trabaho namin ni Delano ay mga entertainer. Hindi, ewan, besh, hindi kita matapagtatanggal sa sinabi mo. Di ba musikero ka? Kaya nga ako nag-quit eh. Ako nga, nag-podcast na lang eh. Pero entertainment pa rin to eh. Sabagay. Okay. So Direk, ikaw, anong bilang tangina, play safe ka bigla ah? Kanina nung pumasok si Maricor, X. Ay, grabe! Ganon ka. Siguro yung mag-check dahil may curious ka sa something. Kung ipapasok natin, kung ihalo natin yung yung may cheating ba involved, gusto mong mag-check, siguro may karapatan ka as a partner. Oo, kasi ako wala naman meron akong kang karapatan as a cheating. partner. Ngayon, depende kasi kung hanggang saan yung kinalikot mo. Mm. That's another question. Kung hanggang saang bansa. Hanggang Hanggang saang bansa ka ba nakarating? Hanggang Macau nga lang. Hindi na ako bumaba. Last yung Macau, di Wala ba? option. Uy, tangi. Last yung Macau, hindi ka na bumaba. Oo. Hindi ka na tumaas. Kasi pataas pala na pag nag-ano. So wala. At hindi ako nagbukas ng phone niya. Hindi ako nagbukas ng chat nila Tiny kasi curious ako kung may cheating na involved. Wala Hindi naman. gano'n. Kaya nga, wala akong gano'n. Tsaka, araw-araw kami magkasama nito eh. Ewan ko, kung gumawa siya ng hindi maganda, di okay lang. Wala namang ano. Sinabi ko mangyari? naman Araw-araw nga kayo magkasama. Yun nga eh. Yun nga. Putang ina, mag-gym nga ako eh pag-uwi ko. Ba't nawawala yung isang Uy, ikaw mo? tayo naman, niloko lang kita. Pinagtitripan lang kita. Wala naman ako Ganun siya? Oy, OA mo, alam mo niloloko Eh no, nawawala lang yung kita. isang ikaw ko. Oo, pinagtripan ko siya. Sabi nga tingnan mo yung hikaw ko dyan sa may sasakyan, sa may kama. Sabi ko, talaga ba? Sino yung bumubulong-bulong sa'yo kanina? Ba't nawala yung hikaw mo? Walang ano yun. Kasi wala naman, siguro, sinabi ko lang yun kasi wala nga akong maasar sa kanya eh. Wala kaming ganung sistema na mag-aanuhan kami. Wala akong Tsaka- makasar sa kanya kaya maghanap ka ng ikaasap. Oo. Minsan gano'n ng babae, no? Puta, pag bored na sa relasyon, di kayo nag-aaway. Gagawa ng pag-aawayan yung mga putang inang yan. Mismo. Ganun. Pero kung Anong point para mang-asar? Exactly. Pwede mo naman lambingin na lang. Exactly. Kasi pag nang-asar ka, sinayang mo na yung buong araw kasi magkakainisan lang kayo. Hoy, Exactly. ikaw nga pag nangaasar eh. Iba yung pang-aasar ko. Yung pang-aasar ko, hawak dito, hawak dyan. Di ba? Nakita mo yung Lambing difference? pa din. Nakita mo yung Lambing difference? pa din. Pang anong episode ba to? Pang Independence Day. Pero yung pinakang question of it all, bakit kailangan... Paulit-ulit? Hindi kasi hindi siya justifiable just because may Curious na-curious ka ka eh. eh. Feeling mo yun Parang dapat magkakaroon ka muna ng second thought na tama ba to? Nabubuksan ko to? Na meron silang sariling pinag-uusapan. Paano kung Ethical ba tong gagawin paano ko? kung si Tiny may problema siyang personal na shinare sa akin na sa akin lang niya kayang i-share? At hindi ko inabot yung mga ganun. Wala. Ang sinearch ko lang doon, Maricar. Tapos. Pero swerte mo lang, hindi mo siguro na-scroll yung part na yun. Parang sinasabi mo may pinag-uusapan talaga tayo. Anong swerte? Swerte Gago ko pala lang. to eh. Baka swerte mo lang. Oh. Problema ni Tiny, ako'y swerte. Kaya nga. Kaya Ano sinare ko siya yung problema kong personal? bala kayo dyan. Ang gulo. Basta ako, hindi ako, kung may privacy kayo nang bahala dun sa, usapan yun ng dalawa yun. Basta ako nung time na na-curious lang ako. Ngayon, kung ano yung reason sa amin, wala naman ako,
Ikaw ba, Kasi Rek? yung ganun, parang feeling ko kapatid na ng magnanakaw yan eh. Tangina mo. Walang bantay yung kapitbahay mo, nagbakasyon. Puta, papasukin ko to, curious ako eh, kung ano yung laman ng rep. Kasi ganun eh. Sabi si nga Delano nila- nasa operating room. Ay puta, curious ako eh. Sabi nga nila, wag mong titignan yung lamesa ng ibang tao. Wag mong... Wag ba yung sinabi ko? Siyang ina, pag may lamesa yung kapitbahay, hindi ko pwede tignan yan. Di ba, sabi nga nila, wag mong bantayan yung hindi mo palayan. Meron pa yung sa pinggan eh. Huwag mong basagin kasi diyan ka kumakain. Hindi, ito, Rek, ikaw ba na-experience mo na yung ganitong senaryo? Oo, kanina, convented. Ano yun? Sige nga, ano yan, Rek? Wala ko nun eh, nandun ako sa loob eh. Parang hindi ko pa na-experience yan. Sabi nito, Ay, ano ba? Yung anong talagang senaryo? nang-expose siya, no? Ay, hindi ako Grabe, no? na-expose. Ano ba? Senaryo ng ano ba? Nangangalkal ng phone? Ano ba? Ikaw, Rek, Ay, na-experience hindi, wala. mo? Hindi, hindi, Ay, hindi, hindi ko ginagawa iba. yung ganun. Hindi, ikaw, na-experience mo ng ikaw yung kalikutin. I mean, yung phone, yung messenger o kung ano man. Yeah. Na-experience ko na. Ano feeling? Nakakakaba yun eh. Depende. There's a level eh. Siguro pag bago kayo sa relasyon, na binubuo mo pa lang yung trust, normal yon na maginala. Lalo na kung may itsura ka. Joke lang. Andali, ako personal ko to hindi dahil sa may tinatago ako, pero every time na may kakalkal ng telepono ko, ang awkward ng feeling, parang hindi ka mapakali. Kasi hindi mo alam kung ano pwede niya mabasa. Kasi minsan nga may mga boys talk, Oo. may mga kulitan kayo na magtotropa. Tapos pag pinuksan niya, pinag-uusapan niyo to. Come on, man. Parang, di ba? It doesn't mean na nag-cheat ka sa partner mo pag ayaw mong Sige, ipabasa eh. Meron ako isang example. For example, si guy naman nag-check ng phone ni babae. Tapos ang kausap niya rin babae rin. Eh meron pala silang girls talk. Eh ngayon, may nakita ka na hindi mo sinasadya na private part ng kausap niya. Ayun, di ba? So, Sobrang wala mali, namang di ba? cheating na involved. Pero ngayon, may nakita ka. Paano mo i-undo yun? Paano mo i-unsee yun? Yung cannot So, medyo unsee. awkward yun. So, it's... Pero again, I'm talking sa behalf ng mga lalaki na Sila yung kinakalkal. sila yung kinakalkal. Oh. Pero kasi, ibang sitwasyon din, kasi ako personally, lalaki, nagkakalkal ako sa partner ko ng mga ganon. Wala naman ako kikita. Pero ang point ko kasi, siguro kaya ako lang nasasabing ang ano ng feeling, parang hindi siya ethical. Kasi sa akin ginawa. O sa lalaki ginagawa. Pero pag ikaw gagawa, ayos lang sa'yo. Which is mali din ako doon. So yung ginagawa ko rin, technically, is unethical. Okay. Yeah. Di ba? Ako kasi ayoko nangangalkal for one reason. Ayokong may makita. Okay. Kahit sabihin natin wala. Paano kung meron? Alam mo yun, kumbaga it's on you kung may tinatago ka. Na, Sabi nga nila, what you don't know, ignorance is bliss na lang. Para ignorance is bliss. Pero what you don't know, don't hurt you. Or doesn't hurt you, rather. It's on you na lang kung meron kang tinatago na ayaw mong makita ko. Ganun. Kasi at the end of the day, naniniwala pa rin ako sa karma. So, at least ako, ano lang, Hayaan mo na lang, karma yung umano. Ganun ba yun? very ano lang. Hayaan mo ng karma na lang. Ma? Marikarma? Marikarma? Tayo na, bakit niyo ako inaano? Masakit na lang galing. Parang hindi Ito direct. kasi- Labas si direct dito. ito kasi kaya- Wag mo, hindi. Kaya, Last. Wag mo na sa akin, Last row wag media. mo na sa akin ipilit yung gano'n na bakit ginawa ko yun. Kasi unang-una, sinagot ko na sa'yo kung bakit ginawa ko yun. Ngayon, kung ano man yung nabasa ko, hindi naka-apekto yun sa kung ano yung relasyon natin ngayon. At hindi ako nagbukas ng phone mo kasi tinitingnan ko kung nag-cheat ka. Kasi nararamdaman ko naman walang ganong involved. Ngayon, uulitin kong putang ina, binuksan ko yon kasi na-curious ako kung sino nagtanong na bading ako, kung si Tiny o ikaw. Wala nang iba. Kung umakyat man ng konti yun, pukin ng ina, hindi ko sinasadya. Pero may mga part kasi na nag-enjoy ako ng about sa akin na sinasabi nyo. Nag-enjoy pa siya. Nag-enjoy ako, natuwa ako sa mga nabasa ko. Yun lang. Natawa ka sa mga binabasa mo. Oh, natuwa ako yung about sa akin. Pero hindi ako nag-dive pa sa pinakamalalim na putang inang tawid ng bansa. Pero kung iisipin mo, tayo ang unang nagkakilala. Tayo ang unang friend sa Facebook eh. So, alang ako yung magtanong kay Chris kung bading ka. Oh, kaya nga. Kaya, So, ang punta mo ron, huwag ka mag-alala. Hindi. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit. na dapat Pero mas gets niya. nagbo-boil down lang yan sa napagkamala ni Chris Delano na bading si Maricar. Di na pagkamalan.
honest question lang. Kasi, nung time na yon, syempre, single. Ano ba naman yung, di wanna... Ano yun? Ano yun? Single, ready to mingle? Mingles. To mingles? Ang daming tingles. Okay. Parang ano lang, gusto mo magkita. Ganon. Pero before ko tanungin yon sa'yo nung time na yon, ano lang, normal naman siguro na Ang galing, no? tanungin. Kaya mo yun, no? Yung ikaw yung mag-a-approach sa babae. Pwede gusto mo magkita o mag-dinner, mag-coffee. Ano, lakasan lang ng loob. Oh, kasi may mga ako, personal, hindi ko siya kaya. Ako di ko kaya. Nahihiya ako eh. Na parang, what's up? Small talk, tas yayayain. Ako yung mag-yaya sa'yo na, kain, coffee tayo. Well, ganyan. yung sa amin kasi... Kung kain, kaya ko. Nung sa amin kasing dalawa, Obviously. yung sa amin kasing dalawa, kinausap niya ako nun sa IG. Doon siya nag-chat. Wag na natin mag-dive deep sa kung ano yung... Hindi, ito. Parang umaaray na kayo, Uy, guys. ano ba? Okay na ba sa inyo? Ipagtatanggol ka nga eh. Huwag sige, kaya mo ito. muna ako. Sinabi ko sa kanya, how long does it usually Hindi, take ano ba? para gumawa ng rug? Sinabi mo na rin kasi yan noon nung nandun tayo sa may tennis court. Ito nga sinasabi ko eh. Ipagtatanggol kita, huwag ka mag-alala. Ang sinasabi ko lang, Wala namang umaapi sa kanya. kasi ang kulit eh. Ayaw Mahaya mo ako magsalita. Ang sinasabi ko sa'yo, noong una tayo nagkakilala, sobrang... Wala naman ako sinasabi. Nakamute ka, gago. Hindi kita nakamute ka. Ano mo, ipakaingay mo. Putol mo na nga lang yun. Wag mo Ano na. nga, putol-putol, tangina. Last roto, wala nagkakat dito unless malobat. Ang point ko lang, wag nang ikwento pa kung ayokong, eto kasi, Besh, kilala mo ako. Ayun na magkwento, tas ito kasi besh. Hindi, Tampalin kita kilala ng... mo ako, matagal, ayoko kasing sinishare yung personal talaga na, lalo na yung mga conversations. Kaya Hindi naman sobrang dapat. awkward para sa akin na malaman niya kung ano yung pinag-uusapan Nagbago natin. nga yung mood ko kanina eh. Sa totoo lang. Parang, tangina. Di kasi ito, alimbawa, si Tiny kasi madalas mag-send to kung enough na ba yung haba ng bulbul niya pag nag-aayit siya. Hindi, oo nga. Paulit. Oo, sige. Wala naman. Naiinis ako eh. Hindi ko sinasabi. Sana binigyan mo ako ng time magsalita. Wala kang kailangan explain sa Wala. ano naman, nag-aanap na ng validation eh. Ang hirap mag-explain. Tangina. Wala kang kailangan explain. Huwag mo lang explain yung sa atin, yun na yun. Oo. Tapos na, tama na. Doon lang nagbo-boil down yun. Yun lang ang pinakatanong. Yung privacy lang naman yung pinag-uusapan eh. Mhm. Hindi mo na kailangan i-detail to detail pa kung ano yung exact words na sinabi. Pero para sa akin, unethical siya. Pero admittedly, ginagawa ko rin siya. Nangangalkal din ako. Pero pag sa akin ginawa, fuck that shit. Ikaw, Rek, anong take mo doon? Medyo eh. Medyo play safe. 50-50. Medyo play safe. 50-50 siya eh. Ayun nga. Siguro may karapatan Sama kayo ni Nonong. na mag-check yung partner mo pero may hangganan dapat yun. Hindi yun 100% policy. Hanggang makaulang. Alam mo yun? Hindi ko alam kung anong matatawag sa walang metro o metric system na limit eh. Pero alam mo yun? Imagination mo limit. Parang ganun eh. Sky's the limit. Ganun kasi. Hey, anyway. Okay ka na ba, Maricar? Hindi, Rek, okay talaga ako. Hindi, I mean, ka okay ka na? Tapos ka na ba? Oo, okay lang ako. Hindi ako galit talaga eh. Taki na, pumulap ka na nga lang ng kada question dyan. Okay. Dito na natin tinatapos yung pukin ng inang Okay. problema Deep nila breathing. sa relasyon. Ewan ko ba't ito yung napili kong tanong pero parang ito eh. Sige. Maricar, pakisagot. Kada question mula kay Mickey Suryo. Para sa inyo, ano ang pinaka-memorable episode nyo? At meron ba kayong episode na pinagsisisihan? Ha ha ha. Ako ito yung pinaka-memorable na ngayon. At kung ito pagsisisihan ko, hindi ko pagsisisihan to. Gusto ko to. Dapat magsisi ka. Wala, ito siguro magiging memorable. Same day? Same day. Kayo guys. Pinaka-pinagsisiyan. Pinagsisisihan Dito na ka pinagsisiyan, nakilala ko si Maricar. Hindi, episode! Pinagsisiyan. Ano? Na maoperahan siya. Na may, yung ma-share yung private life talaga. Kaya itong episode na to? Oo. Kasi di nga ako pala post eh. Tapos, alam mo yun, dito lang pala ma-share yung... Wala akong shinare na private. Kayo nag-open yan. Yung tumigil ang putang ilan to. So, Mickey Suryo. Ikaw, Direk, bilang ang tagal-tagal mo na dito, anong memorable na episode sa'yo? Memorable, gusto kong sumali kasi doon sa episode nyo ng Halloween special. Feeling ko kasi meron akong i-share doon. So, habang pinapanood ko, naiingit ako na sana andun ako ng time na yun.
Ano siya share yan? Halloween. Ako. Halloween shits. I-flex niya sa atin yung ano Costume niya. na Spider-Man na fitted. Wow, kahit Iron Man yun. Ako most memorable siguro, yung unang-unang podcast. Pinaka first talaga. Episode 1. Episode 1 ng Kada Kwento, hindi yung sa Tara Podcast tayo. Season 1. Yung season 1 kasi parang lahat tayo nangangapa eh. Parang lahat tayo, tangina, may manonood kaya sa atin. Which is, ang dami na ngayon nilang nanonood sa atin. Oo. So, ayun ang memorable. Pinagsisisihan, siguro, wala. Kasi para sa akin, every episode ay nag-i-enjoy ako eh. Ang galing na sagot ko, showbiz na showbiz. Nag-i-enjoy ako para sa kanila. Yan lang naman. Okay. Next, Kada question. If sa lalaki, ang bare minimum is provider, ano naman po ang bare minimum sa babae? Question mula kay Windel Jan Roa. Well, para sa akin kasi, it takes two to tango eh. Okay, bare minimum mag-provide yung lalaki. Pero it doesn't mean na dapat hindi mo gagawin yung ibang bagay. Kagaya ng kung may anak kayo, dapat ginagawa mo pa rin yung pagiging tatay dun sa anak mo, hindi lang basta provide ng provide. Sa kabilang banda naman, hindi porket babae yung isang individual dun sa relasyon or bilang nanay o haligi ng ilaw ng tahanan. Yun lang yung gagawin mo. Nanay lang ako eh. Ikaw ang mag-provide. Diba? Magtulungan kayo ng pag-provide. Para sa akin yun. Para sa akin yun. Pero kung hindi kaya ng isa, then nandyan yung isa para tumulong. Kung hindi kayang gawin ng isa yung isa, then magko-compensate ka sa bagay na hindi mo kayang gawin. Parang hindi ko kayang gumawa ng mga house chores, pero kaya ko magbayad ng kasambahay para gumawa yan. Parang ganun, para sa akin. So kayo? Kayo, sige yan. Chris Ikaw muna. muna. Ikaw muna. Hindi ko alam pa sasagot ko eh. Okay na, kasi may nakuha na tayong lalaking perspective eh. Kung ano O di ba. ako huli kasi ako nag-iisang babae. Sige, direct ko muna. Sa akin yung peace of mind. Parang feeling ko kasi pag sinabi yung peace of mind, medyo generalized siya. So kung meron kang peace of mind na may offer sa partner mo, ibig sabihin kasama na nun yung secured ka or guaranteed ka na walang cheating na mangyayari. Pangalawa, yung Ibalik mo direct sa ibalik mo dun sa away. bare minimum eh. So ayun. Isa pang nakalakip doon, naka-umbrella sa peace yung relationship nyo, paano mag-work. Tsaka syempre, siguro kasama na rin yung meron kang peace of mind kung provided sa financial. Pero parang hirap bigyan ng peace of mind kung isa siyang piece of shit. Ewan ko doon kung saan papunta yun. Basta yun yung sagot ko. Okay, ikaw. Siguro yun, halos same lang din ng kay Derek eh. Kasi technically, alam mo yung sinasabi ng iba tao, mahalin mo lang ako, ganun. Pero kasi hindi naman araw-araw mahal mo yung tao eh. Totoo naman. Pero loyalty, yun yung best na mabibigay ng babae. Mhm. Pero yung pagmamahal, maintindihan ko may mga araw na hindi mo ako mahal eh. Normal naman yun eh. Well, alam mo, para sa akin, mas gusto kong ibigay mo sa akin yung faithfulness kaysa loyalty eh. Tama din. Kasi, pwede kang loyal ka sa akin, pero hindi ka faithful sa akin. Gets mo ako, Besh? Pwedeng loyal ka sa kanya, pero loyal ka rin dito. Exactly. Tama Diba? din. Faithfulness. Mas gusto ko yung faithfulness Tama. eh. Mas okay yun. Ikaw? Yun yung sagot ko. Alis ka na lang kung ayaw mong makiparticipate Sige, sa elaborate podcast mo na. namin. Sayang mo. Hindi. Yun naman yung sagot ko. Ano? Kasi lalo na ako, wala naman akong ano kasi ako eh, ang tawag nito, Amazona kasi akong babae eh. So, alam mo yon hindi naman ako yung parang basta-basta lang na akala mo yung babaeng nakaganito lang. Hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako yung baby girl or something eh. So, yun. Ano nga yun doon? Ano ba yun? Yun na yun. Bare minimum na kailangan ito yung at least Yeah, effort. okay. Next question. Okay, guys. So, yun ang question. Bumaba bigla yung adrenaline ah.
Okay. Okay, next question mula kay Rain Permosil. Kung isang tanong lang ang masasagot ng Diyos ng buong katotohanan, ano ang itatanong mo? Ulitin ko. Kung isang tanong lang ang masasagot ng Diyos ng buong katotohanan, ano ang itatanong mo sa Kanya? Parang ganun. Ikaw. Ako siguro baka hindi mag-agree lahat dito. Minsan kasi meron akong doubts sa existence kung gaano ba siya katotoo o kung totoo man. So tatanungin mo siya, totoo ka ba? Medyo malalim siya eh. Go! Medyo sensitive kasi eh. Okay lang. Sige okay. lang. Well, ayun, siguro gaano ka katotoo? Yun yung tanong ko. Gaano ka katotoo na ikaw yung Diyos? Parang ganun. Yung Kung one creator, question lang. Kung whether Yeah. it be other names ng religions, basta yung pinakang Well, creator. yun yung pinili kong tanong just to prove something na bakit, alam mo, meron na akong curiosity about religions na everyone is claiming of something. So, yung isang question na yun, pag nasagot niya yun na ito ako at ito yung ginagawa ko, parang ganyan eh. So, feeling ko malilinawan ako ron. Okay. Paano pag sinabi niya sa'yo, gusto mo ba talaga malaman, anak? Halika na. Wag naman. Ayun, yun yung question ko siguro. Okay. Pag ganun, Besh. Paikot. Ikaw muna. Siguro kasi ayoko mang-question eh. Ayoko mang-question. Okay. Ayoko magtanong. Parang enough na ako sa kung ano yung nakamulatan ko, nakalakihan ko. Though may mga curiosity, pero hindi ako para magbasa ng message. And I mean, though may curiosity ako, pero ayoko gusto ko kung ano yung alam ko, yun na yun. Hindi ko sinasabing panatiko o maniniwala ako sa belief ko. Pero siguro, I would ask na lang siguro just for the sake of asking question sa kanya. Bakit may malulubhang sakit? Bakit nabibigyan yung mga tao ng sakit? Yun lang. Anong rason bakit? Yun lang naman. Sa akin naman ayoko nang tanong kung bakit. Kasi minsan kasi tol, may mga bata. Oo. Tangina, kakalabas pa lang, may cancer na. Oo. May mga ganun. Sa akin naman ayoko itanong kung bakit, anong purpose ng buhay, ganyan. It's for me to find out pag namatay na eh. Ang tanong ko habang nababuhay, bakit kailangan niyang gumawa ng mga masasamang tao? Or ba't may suffering, let's say, dun sa akin. Okay, anyway. Ay, bakit kailangan niyang gumawa ng masasamang tao? Kasi naintindihan ko yung balance of life eh. Pero hindi na justifiable yung etong taong tong may ginawa, lalo na sa mga bata na inosente. Alam mo yun? Kasi especially nung may nabasa lang ako nung etong nakaraan lang, 4 years old na bata, pinatay ng lola, nilason ng Sa dede. sa dede nung Racumin, parang ganun. Basta panglason sa daga. Yung lola, nilason niya yung 4 years old. Pero prior to that, yung nanay ng bata na yun, CCTV nakunan. parang few years ago, yung nanay ng bata, pinatay ng tatay. Or live-in partner. Hindi ko alam. Binalibag pa nga yung bata eh, habang maliit pa siya. Oo. So for that young age, na ma-experience yung ganun, tapos, na-experience mo nang pinatay yung nanay mo sa harapan mo, tapos, after few years, pinatay ka pa ng lola mo, walang, alam mo yun, mapapa-question ka na lang din talaga eh. Lalo na sa bata, bata, alam mo yun, binigyan mo nga ng second chance na matay yung nanay, buhay ka. Pero after 3 years, pinatay ka naman ng lola mo. Nilasong ka. Parang, hindi nagme-make sense sa akin bakit, alam mo yun, believer naman ako eh. Totoo, siguro naniniwala din naman ako na everything happens for a reason eh. Pero bakit? Bakit? Ayun yung question ko, bakit? Okay. Ikaw? Ako kung ano ba yun? Kung siya ba talaga nagbigay ng ng mga trials and everything. So, ganun din siya magbo-boil down. Bakit may suffering? Diba? Kung siya talaga ba naglista nun, lahat ng pinagdadaanan mo, kung siya inisa-isa, in-enumerate niya na yun sa isang tao. Okay.
dagdagan ko lang yung sinabi ko kanina po. Yung about sa existence, kung sino talaga siya. Naniniwala ako, I believe na meron tayong creator. It's just medyo naguluhan lang na marami nag-claim ng different versions. Yeah. So para ma-clear out lang ako, yun yung question ko. Parang sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo? Ito ba talaga yung ginawa mo? Parang ganun. Yun lang yung ending nun. I think tao na yung nagpa-confuse dyan eh. Totoo rin. Yeah, kaya gusto ko makuha yung answer na sa kanya mismo magagaling. Alam niyo yung kanta na What If God Is One of Us? What if God was one of us? Bruce Almighty. Ito, gano'n. Pero paano nga kaya kung nandito siya, naglalakad siya among sa ng mga tao, di ba? Parang di mo alam, puta, ito palang si Nonong. Tayo na, siya pala si Jesus. Hindi mo alam eh. Eh na. Diba? Oh, yan na. Alam, Yan na. Oh, yan na. Oh, eh. At yun ang question galing kay Rain Permosil. Yun, salamat sa questions sa mga mo, Kada. tanong nyo. Yeah. Gusto ko rin minsan yung tanong ng mga kada natin, napapaisip tayo eh. No? Oo, talagang it Kaya triggers kaya namin ginawa tong segment na kada question kasi gusto rin namin na tsaka actually si Direk lang namimili eh. Kaya kung tutusin may bias pa kay Direk yun eh. Pero kasi gusto namin na puta impromptu niya tatanungin. Para hindi natin napag-isipan yung sagot, ganyan. Yan. So kung mapapansin nyo, habang tumatagal, yung mga sagot ni Direk ang gaganda. Kasi napag-isipan niya na eh. Napaghahandaan niya na yung isa sagot niya. Na-premeditate na, no? Yung mapapansin nyo, nung nagtanong siya, may ilang seconds kami pause kasi napapaisip din kami. Pero Gusto siya namin. mauna na siya agad. Bandang uli, siniraan niyo pa ako. Pero yun nga, it's a good interaction sa mga kada natin. Tama rin. Ang pangit pag nag-aaway kayo, no? Bakit? Dinadala niyo yung away niyo sa... Parang palabas. hindi ako galit, mamatay man. Nakita mo yung pagbababigla nung Energy. yung energy, kinang ina. Hindi ako galit, mamatay, hindi ako galit. O, tama mo, gusto mo pang Kung di galit sa mamatay? Maricar nung mga tono at pananalita niya na, Ano pa pag galit what siya? more? Kapag galit ako, Yeah. ewan ko sa kanya, kapag galit ako, hindi naman ako wala. Kapag galit ako, masyadong... Alala ko nung pauwi, nagaling tayo sa shoot, nagda-drive ako. Tumawag to. Pang! Besh! Ano ba ibig sabi natin doon sa ano? Ano to doon? Ngayon tinaaway niya ako, sinasabi, ganyan. Inaway Hindi ko kita. alam. Sumisigaw ka nga sa background. Kasi sabi ko kasi sa kanya, bakit kailangan mong wala naman akong ibig sabihin nun. Sabi ko kung ano man lahat ng narinig, wala naman sa akin yun. Hindi ako, Ganun siya, no? Diyos ko, tanong mo nga sa kanya kung seloso Ganun siya, no? Tanong mo sa kanya kung selosa ako. May mga bagay na sa likod na lang ng camera dapat pag-usapan. O, diba? So, parang ang labas. Diba? Ayaw pa. Putang ina, paluin kita ng mic eh. O, diba? So, parang ang labas. Ako yung masama. Sinabi mo nga Kapag- nung nakarang episode yun, nalala mo yung besh nagde-drive tayo. Tapos tinawagan kita bigla. Ang ina mo yung sinabi ko, biglang, dapat sa likod na lang ako. Pukin na Diyos ko. bulbul. wala akong hindi ako selosa, wala akong kung ano man. Wala naman nagsabing silosa ka. Oo nga, ibig Pero ko mambabasa ka ng thread. Ayun lang. Wala rin naman ako sinabi. Ano? Na sinasabi niyang, kasi iniisip niya, baka iniisip natin selosa siya. Wala naman kami Hindi, kasi sinabi. dahil nga Wala doon sa naman sinabi ginagawa mo kanina, yung about doon sa tumawag ako, hindi naman ako, pagka ganun, inaasar ko lang siya. Walang ibig sabihin sa akin. Eh, ba't kanya mukha mo? Kasi, naiinis ako. Ayoko. Pero bakit ka kasi kailangan mang-asar? Paulit-ulit naman. Totoo, Ko naman. Hindi mo pwede sabihin paulit-ulit na naman eh. Ayun na naman eh. Ang dami na palang instance na nang-aasar lang siya eh. Maasulit yung hype. Oo. Ano? Kayo ba mga kata? Okay, proceed tayo sa... Okay, masayang episode to. Natutuwa ako nakikita sila nag-aaway. At alam ko hindi dito matatapos to hanggang pag-uwi to. Hindi, Tigilan mo kami. hindi kami nag-aaway ng about dito. Wala kami pinag-aaway ng ganyan. Kahit yung ba nga pag sinasabi nyo yung time na, yung sinabi ako siya ng tanga ka ba, hindi namin pinag-awayan. Wala naman yan. kami sinabi. Kasi wala kasing dating sa akin yung mga ganito. Kailangan ko lang i-explain Ba't yung mo kailangan dahilan. mag-explain sa tao? Yun na nga, ayoko na nga, diba? Ayaw mo pala eh, ba't ginagawa mo? Tang ina, nakakainis. Naiinis na ako. Diba sabi mo hindi ka galit, hindi ka naiinis. Paano kung... Walang hangin. O kaya nga, ang init eh. Di ka pa siya naiinis yan ha. What more kung inis na siya? What more makakada kung galit na siya? Diba?
Na, parang sa amin pa siya nagagalit. Siya yung nagbasa ng message, parang sa atin pa siya galit. Diba? Diba? Parang feeling ko kailangan natin ng guest na female. Gusto ko Next nga time. mag-guest bading eh. Bading? Oo. Pwede naman. Ano lang, syempre, Dadagdagan mo pa yung sarili mo? hindi. Kasi ano yung ano Neutral. siya, neutral, oo, neutral. Naiintindihan niya yung babae, Speaking naiintindihan of niya bading, lalaki. tol, naalala ko lang, may nag-viral na issue nung nakaraan about Bong Navarro. Oh, kita ko nga. Ano yan? Explain mo. May isang trans na sumali sa Showtime. Maganda talaga Hindi siya. siya matingin sa mata ko. Alam ko naman. Paano ko titingin? Ano ba? Parang baliw. Hindi ako galit sa'yo. Laplapin pa kita dito ngayon. Kaya mo? Kaya mo? No! Sige nga. Sige. Yung last, yung... Oo. Diba? Ikaw yung galit. Ikaw yung na-trigger. Hintay na mga kada yan. Kaya kitang laplapin dito ngayon. Minsan lang naghalikan to sa episode. Tangina, naputol pa yung video. Birthday ni Gab. Tignan natin kung magkarelasyon talaga Hindi totoo. ako galit. Tangina, mahal na mahal. Ano yung fish? Awati mo yan. Gago nakakahiya na yan, fish. Nasa niyo. public place tayo, fish. Sorry, Nakakahiya na yan, oh. Para, ano yung ginagawa niyo akong katatawanan? Or Kami talaga. Uy. Kasi inaano niyo ako eh. Inaano? Na ano, ikaw, Okay na, ikaw yung balik nag-offer na ng natin. laplapan. Pero okay din talaga mag-guest na either isa pang babae or bading. bading. Ito na nga. Pero bading ang pinakang naglilinaw ko kasi nagigets naman niya parehas babae. Hindi, kidding aside. Nagigets niya parehas ang babae at lalaki, most likely. Anyway, Ito na. balik mo si kay Bong Navarro. Pero bago mo ituloy kay Bong Navarro, Shoutout sa Maono. magpapasalamat muna tayo sa Maono. Kasi, biruin mo, sigaw na ng sigaw si Maricar. Ang ganda pa rin ng rehistro. Grabe talaga naman talaga. Grabe talaga yung Maono Philippines. Talagang Na talaga. makikita nyo sa Maono Philippines blue app. Tsaka, At saka orange. orange. May RGB yan, Oh, no? Uy, wow. May ilaw. Maka RGB ka, blue lang eh. Hindi pala kita sa camera. Royal Blue. Royal blue. Okay, yeah. Go ahead. So may trans na sumali, maganda talaga siya. Babaeng babae na. Ngayon, parang sinabi ni Vong na parang hindi ko alam yung pinaka-exact pero parang ganito na wow, ang ganda, parang babaeng babae na. Hindi, parang sabi niya, mukhang babae talaga. Mukhang babae talaga. Ngayon, Okay. tas may nag-comment na parang Transgender women Oo. are women. Or women, parang ganun. So, Parang kahit binibigyan mo kami ng compliment sa sinabi mong yan, ay parang insulto pa rin. oo. Pero wala siyang intention. Wala siyang intention na mang insulto. Ito, makikita mo naman sa tone of voice niya na Oo. napaka... Sa akin, opinion ko siguro, they're just taking it too far. Alam mo yun, yung may masabi lang. Totoo rin. Actually, they're taking it too far, literally. Kasi, Pero ako naiintindihan ko mga kapatid natin. Yeah, pero kidding aside, parang ang too much naman nun. Diba? yun nga, kasi, ayoko na magsalita. Wala naman akong pakialam makancel pa sinabi ko about doon. Pero ang punto ko kasi dito, walang sinabing pangit yung tao. 'Di ba? At alam naman natin na biologically, lalaki kayo. So, parang ginugusto nyo maging babae na sinabi sa inyo na mukhang babae na talaga, minasama nyo pa rin. Hindi na nga lang sa Bible eh. Scientifically na lang din eh. There's only two genders, male and female. Ayoko mag-lean dyan sa ano na yan. That is fact. Pero ang sinasabi ko, na-offend ka sa sinabing mukhang babae na talaga, yun yung gusto mong maging. Compliment nga yun eh. Paano ano gusto mo sabihin na hindi ka na mukhang lalaki Oo. Di ba mas nakaka-offend yun? Tsaka, yung trans na yun, ginawa niya yung effort na lahat na yun, tapos nag-effort siya ng ganun kung Para ano yung magmukhang? babae. Exactly. Tapos nung sinabihan siya ng Mukhang babae. mukhang babae, Mas ang pangit, dami pa sinabi. mas pangit naman kung nag-effort ka, tapos sasabihin lang sa'yo, parang wala naman nagbago. Di ba? They're taking it too far. Too far. For me, it's too far. Ako nga nakaraan, nagpamassage kami nito. Tapos, hindi naman ako nainis kasi parang ano lang naman. So, merong mga masahista dun sa kabilang curtain. Though nag-aayos lang sila ng mga ng higaan. Ano sila, karpintero? Hindi, nag-aayos yung nagfo-fold ba, nag-aayos okay. ng mga Okay. massage bed. Ngayon, nandun kami nakatayo, paupo na dun sa may kama. Naririnig ko yung isa na sinabi niya na,
ang sexy ko daw, parang ganon. Eh, Babaeng babae. hindi, yun nga, ganon. Tapos, nung sinara ko na yung kurtina, narinig ko na parang, babae ba yun? Gumanon. See? Babae ba yun? Ako, okay lang naman kung pagkamalan niya ako ng bading o babae. Kasi wala naman. Kaso, ang point ko lang, nung time na yon, hindi nga ako nakatulog eh. Hindi ako nakatulog. Gusto ko sana mag-relax eh. So, hindi ka nakatulog, kaya nagkalkal ka ng message. Tayo Siya naman. pala yung nagsabi, ba't sa amin mo hinahanap? Ngayon, hindi ako nakatulog kasi nga, parang iniisip ko na, ano ba yung ginawa nitong babae na to? Ano ba, intention niya bang iparinig sa akin yun? O ano? Baka curious lang Hindi, din siya. in-explain ko sa kanya na may mga tao talagang hindi sila sanay makakita ng may ganyang klaseng katawan. For them, ang average na nakikita nila, mga katulad lang din nila. Hindi, minsan sinasabi ko nga sa kanya feeling ko minsan kapag nakikita ako ng tao, kasi nakikita, ako naman, hindi ko naman kasi ang tangkad ko. So parang feeling ko minsan nasa maling settings lang ako. Totoo, yun nga yung point ko eh. Ganon. Kasi kapag naman, Factory reset mo. hindi parang ganun lang. So, para sa kaalaman na natin, hindi talaga ako bading. Okay? Nasagot na yung tanong mo, ha? Nasagot na yung tanong mo. Pero anyways, sinasabi ko sa kanya, totoo naman, na feeling niya baka nasa maling setting lang. Totoo naman kasi may mga tao talaga na ang sanay lang silang makita yung katulad lang din nila eh. Lalo na kung taga-diyan ka lang sa mga kanto-kanto na nothing against din hindi, ang hirap i-explain. Pero pumunta ka sa mga lugar na mga puro models, wala, baka kapares lang yun din ng katawan. Anong pinagkaiba niya doon? Model naman din talaga to. Diba? Yung model figure eh. So, ayun lang yung in-explain sa kanya na hindi siya dapat ma-hurt. Hindi naman ako na-hurt, pero ang pangit lang sa akin na... Nag-thinking out loud lang yung masahis ng babae. Parang hindi ko alam intention mo bang iparinig sa akin yun. Ano naging action mo nung narinig mo yun? Syempre, hindi nga, talaga ako, parang habang minamasahe ako nung nagmamasahe sa akin, parang sabi ko sana pala binuksan ko yung kurtina tapos may sinabi ako na parang, hindi ako bading ganito, chururot, ganyan. Ngayon, Chururot? Sabi mo chururot? ang ginawa ko, after nung minasage ako, kinausap ko yung nagmasahe sa akin. Sabi ko sa kanya, ate, yung babae kanina doon sa may tapat, ganito kasi yung narinig ko. Sabi niya, ay ma'am, pasensya na. Sabi ko, hindi ate, okay lang, wag mo nang sabihin sa kanya. Ang sinasabi ko lang, napaka-inappropriate nun para sa isang client nyo, tapos may ganun na parang hindi mo mapigilan yung sarili mo. Yeah, I get your point. Pero ang sabi mo, wag mo na sabihin sa kanya. Pero anong point mo? Ba't sinabi mo pa doon Hindi, inano ko pala sa kanya, sabi niya na, sige po ako nang bahala. Pero sabi ko, wag mo nang sabihin sa kanya, sabihin mo na lang pagka nakaalis na ako. Ganon. Kasi, di ba, yung parang, andun pa ako eh. Anyway, sana mas bigyan nyo ng linaw kung anong gusto nyo talaga. Gusto nyo itawag sa inyo. Ano bang compliment ang gusto nyo sabihin sa inyo. Kasi ever since naman kami yung nag-a-adjust eh. So, di ba? Isagad-sagarin na natin ng adjustment. Di ba? Ayaw nyo nasasabihan ng ganon. Ayaw yung compliment. Pangit nyo pa rin tinitignan. Sabihin nyo mismo kung ano. Ito yung mga exact words na dapat gagamitin nyo pag ina-address nyo kami. Para tapos. Di ba? Clear. Kasi nagsimula lang yung ganyang issue dahil sa CR eh. Sa Dati. CR? Oo, tapos kung ano-ano na nangyari, may mga ganyan-ganyan na. So, respeto pa rin sa inyo, pero again, you just have to clarify kung ano talaga gusto nyo. Yun lang yung para sa amin. Kasi ito, I mean, sa akin. ngayon, ako alam ko na yung gusto talaga ng Maricar kasi pinabasa niya sa akin eh. Ang sinabi niya sa akin through text, Sevenfold Club na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com. Ayun, pwede nyo bilhin yun, mga LGBTQ, yung Sevenfold Club. Saksakin kita eh. Hindi, wala, joke lang. Sevenfold Club, yes. Na Pero- matatagpuan sa www.sevenfoldclub.com at ilalabas sa po talaga namin, totoong-totoo na to, yung bag. Pero kahit Okay. anong gender nila, tol, pwede silang bumili ng mga merch natin. 'Di ba? Mismo. At saludo sa inyo. Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com na may store na kami sa Macau, sa Ginza Mall, dyan sa San Malo. At magkakaroon kami ng flagship store sa Marikina soon. Yeah?
May nagpapabasa na naman kayo ng mga message, tas tangina nyo kung ano-ano na naman. Sevenfold Club nga, Sevenfold Club. King ina nyong dalawa, ah. At na kahit ano pa ang gender nyo, sige, check nyo. Shift Clothing sa Facebook, message nyo ako. Kung di pa kayo sigurado, gusto nyo mag-shift ng gender, kayo na bahala rin. Yun yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Decide nyo yan, sige, go lang. Suportado namin kayo. Yeah. Yeah. Saludo! Saludo. Yeah. Mabuhay sa'yo. Mabuhay sa'yo. Saludo sa'yo. Pero, yeah. Kahit ano pa man yan, kung ano man gusto mo, dinawin nyo lang. Para, di ba? Nag-a-adjust naman kami lagi eh. Di mag-a-adjust na lang kami lahat. Palaging palagi. May hugot ang muna. Di yun eh. Parang, di ba, binibigyan naman natin kung ano yung gusto nila eh. Pero, dapat mas klaro. Yeah. Ano nga ito isa mga best example. Okay nga sa atin magkaroon sila ng sarili nila CR eh. Pero yung pipilitin nila mag-CR din sa CR ng babae, na halimbawa kung anak mo nandyan, anong mafe-feel ng tatay? Nagigets mo? Depende. So, Pwede siyang mainis, pwedeng wala lang pakialam. pero kasi, the fact is, biologically, male yung pumasok sa CR ng babae, tapos yung anak mong babae, nandun na bata pa, may ano kayo, may, alam mo yun, bilang tatay na protective Oo ka nga, lang naman pero sa anak ang mo. sinasabi ko, hindi lahat. Pwedeng wala lang pake. Depende Pero pa rin. hindi naman ibig sabihin ng pagka walang pake, hindi mo na poprotektahan yung anak mo. Oo. Wala akong pake, sige mag-CR ka dyan, pero nandito ako sa labas or ano kung ano man yan, di ba? Gets nyo? So, ayun, kung ano man trip mo, bahala ka sa buhay mo. Ganun pa rin. Respeto pa rin sa lahat. Pero, yeah, tara. Lakas. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng guest na wedding. Gusto ko makuha yung perspective nila. Ay, pare. At ang tunog na yan ay para basahin namin ang mga komento mula sa nakaraang episodes. Dito ang kada comment. Kada comment, number 1. Mula kay Rain. Pa-shoutout mga kada, kayo pinapakinggan ko tuwing gising ako ng hating gabi hanggang sa makatulog. Kaya minsan kahit nakapikit na ako, napapangiti pa din ako. More power sa inyo. Saludo. Kailangan mo magpa-check up. Ha? Kailangan niya magpa-check up. Kasi kahit natutulog nakangiti pa rin siya eh. Hindi, kahit nakapikit nakangiti pa rin siya. Kailangan mo nang mag-seek ng medical. Meron kang tinatawag na kadakwentonism. Diba? Pero salamat sa panonood mo. At ito ang kada comment number 2. Mula kay Loke, basta, yun na yun. First time makinig ng podcast nyo, grabe, solid ng kwentuhan, parang tropa lang na months or years hindi nagkita sa hindi maubos na kwento. Yes, saludo sa'yo. Salamat sa pagiging first timer at sana magtuloy-tuloy. First timer ba siya? Oo, first time. Ayan. Okay. Bakit ngayon lang? Pero ano din, nakakatawa. May mga umahabol pa rin din talaga. Kasi nung una, Mga unang episodes. yung mga unang episodes talagang binabash tayo kasi hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin eh. Diba? Yung ibang... topic. Ang gulo-gulo. Walang ganyan. Siguro dahil nangangapa pa lang sila, pero ngayon may tamang audience na sa yung mga tamang humahabol, nagigits na nila eh. Pero alimbawa, yung basagan namin ni Tiny or siya, yung pambabasag niya, hindi nila nagigits ang dynamics ng tropahan eh. Na, alam mo yun, hindi naman nila kailangan i-take personally kung ano yun. Ako nga, wala lang sa akin eh. Tapos Tas sila sa pa inyo yung... meron. diba? Ang point ko doon, tawag dito, ito kami. It is what it is. Naka-mic lang talaga kami. Kasi sa tuloy na buhay, off-cam. Ganito rin kami mag-usap kanina, wala pang mic eh. Nagsisigawan na kami dito eh. Diba? Kailangan na namin mag-shoot. So, nabit-bit namin dito sa episode. Diba? Sabi ko talagang masasabi mong ano eh. Uy. At ito ang kada comment. Number 3. Mula kay Ray Chris Cueto. Solid pakinggan habang bumabiyahe ng MC Taxi. Sobrang lupet, mapa-music or podcast ang solid nyo. Sana wag kayong matunaw. Depende kung ano bang tutunaw sa amin. Okay. Well, Salamat sa pakikinig mo. Salamat sa pakikinig mo sa amin sa podcast, sa music namin. Tiny Montana sa Spotify, nandiyan ang mga kanta ko at magkakaroon pa ng maraming kanta. Siyempre may Chris Delano rin sa Spotify. At hintayin nyo, album of the year ba yun, Besh? Yung ilalabas mo? Yan na magsalita. Opo yun. Sheesh. Salamat sa'yo, MC Taxi Driver. At sana Mag-ingat ka. minsan, Ride safe. makasakay ako sa'yo. Walang magpapasakay sa drug. Kaya ka bumili ng Saan ba, sasakyan. Rek? tsaka Nag-grab ka talaga? Hindi ako nag-grab ng motor. Pero, Madalas kang mag-grab car. May grab na motor ba? Wala naman ah. I mean, Ano ka, grocery? Yung MC Taxi nila. Gets na yun. nila yun. Okay, So, okay.
Hindi ko tinride daw, may sarili naman kasi akong motor. Pero na-experience ko siya sa Palawan. Mhm. Pero ang ginawa ko, ako na yung nag-drive. Nag-drive. Ako pag umaangas ako nagda-drive. Eh. Kasi umaangat niya, parang naging bangka, umaangat niya unahan eh. Parang umuuli-uli. Parang nagtitricks eh. So, ayun. Salamat sa iyo, Ingat ka. Kada. At ito ang kada comment, number 4. 4. Mula kay Lo. Uy, kamag-anak mo yan. LAW. Okay. Mga kada, masakit ipin ko. Pa-shoutout naman. Tang inagamot ang kailangan mo. Dentista kailangan mo, par. Hindi kada kwento. Diba? Doon ka manood ng kada kwento habang nasa dentista ka. Oo, kada bunot. Kada bunot. Kada injection, no? Pero sana gumaling na yung ngipin mo. Shoutout sa ngipin mo sa bandang left side taas. Kada root canal. Yeah. At ito ang kada comment, number 5. Mula kay Chano Angeles. Pa-shoutout mga Lodi Cakes. Opening ng tattoo shop namin ngayong August. Invite namin kayo mag-podcast dito. Oh, hulaan namin kung saan yan. Hulaan namin, saan yan? Saan niya? Hulaan namin. Siguro sa ano to, Bulacan. Anong pangalan niya? Chano Angeles. Chano Chano Angeles, sa Angeles, Pampanga yan. Pwede. Pwede. O Chano. Pero sure ako, probinsyano yan. Probinsyano yan. Sa probinsya yan. Oo. Kasi yung mga nasa Angeles, mga apam yan, apampangan. Malapit ba sa ano yan? Pampangasinan? Anyway, tol, hindi Congratulations sa tattoo shop mo. Sana marami kang matatuan. Yeah. Yeah. At umulit ka lang ng karayom. Mas tipid yun. at yun ang kada comments. Ang dami natin na pag-usapan tungkol sa relasyon nila. Medyo calm down. Alright. Pero wala namang away-away dito. Wala. Walang away-away dito. Di uso yung away dito. Wala. Willing isakripisyo mga bagay-bagay, ma-entertain lang kayo. Tama ba yun? Kasama namin si Sansan. Nasa likod ng camera. Siya yung tagatingin kung malulubat na. Lobat na tayo, be. Ay, dumila. Oy, damila. Sarap nito ano yun, no? Alagaan. Tahuli ka, dali. Arf, arf. Ganun to mahal yung aso mo? Arf-arf? Ay, di. Sige. Kaya niya yan eh. Patahuli. Sige. Ayoko, mag-woof-woof ako dito. Ay, woof! 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 Eto, sure ako tatahol yan. Psst, 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 psst. Oh. Nag-alerto. Pusa yun eh. Sayang di nakikita ng mga kada eh. Anyway, maraming salamat pa rin sa Walsy Coffee para sa pag bigay sa amin ng venue. Bahay na natin to eh, no? Oo. Oo. Napakasarap ng mga drinks dito at talagang maralasan mo yung greatness. Alright, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa episode na to. Kami Last Room Media, ako si Tiny Montana. Pergy. Maricar. Burger? Kiss Delano. Sabi niya, burger. Uy. Uy. At nanonood kayo ng pinakabagong season. At ito ang season 3 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it.